Mao ni ang hagit nato nga bisan kabalutang ang pagpangalagad sa Ginoo dili yun lalim, dili sayon. Hopefully it could not discourage us to continue to move forward, to finish what we have started. Mao ni ang hagit sa matag usa ka nato nga di ta maluya, di ta mahadlok. Kay probably di man malalis ang daghang opposition, adversities, pero if you can pass Santiago 1:12, you will inherit the kingdom of God. This is your reward. Saint Montanus, please do prayers for all of us to become like you, courageous, brave. Andam ta mi magpakamatay tungod sa Ginoo. Please pray for our healing, miracles, enlightenment, conversion. In Jesus' name, amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always joining us, connecting to this ministry. Thank you for your supports. Past givers will come like what the other past givers are doing. They're joining us again. Monthly givers, I expect you, God expects you to continue. Yeah, salamat. Kay every month 90% to 100% ang atong monthly givers dining atong ministeryo. Og tungod ni ana mao nang nagpadayon ang atong advokasya sa pagwali sa ebanghelyo. Munang ako kanunay nagampo nga unta iblis mo sa Ginoo, ligonon mo sa Ginoo, panalanginan mo sa Ginoo, in order that bisan maluya mo, magpadayon mo. Then I feel newcomers to join on this ministry. If ikaw na start it today, doon ako'y isuggest ninyo. Some people told me, insta brother, pag grasyahan gali ko mutabang ko sa imong ministeryo, pag mulusot ning akong gi-request, akong plano, tabangan tika. People, can you reverse your mindset with regards to that? Kumbaga, og ninumdo mo og pump, puso, bomba. What is this? Doon ay tao nga giuhaw sa disyerto, kita sag tubig, kita sag bomba, doon ay tubig usa ka galon. Iya tang imnon, pero doon na may babala instruction. Please do not drink but pour this on this pump. Unsa may iyang decision, if you are in the shoes of this person, what will be your decision at the time? Grabe nimo ka thirsty. Nya ang instruction di man ipainom, ibubo mo sa pump. You know what? This person decided to pour this water sa pump because he knew at the time na katong tubig diyo sa galon pangkati aron daghang tubig mugawas di na muhunong. Mao ni nature sa pump. I experience also like this in my home place, Kambaha. Adunay mga bomba kadiadto kinaraan nga style sa pagkuwag tubig. Katihon gyud na nakay isakripisyong tubig niya og makati na ang bomba muagas way hunong. People mo ni mindset sa Ginoo na gusto niyang i-impart ninyo, do a sacrifice. Na may problema, brother, will give this help for our ministry. Please pray na unta kining among gihimo nga pagsakripisyo, itawag nig sowing, principle of sowing, mamunga unta ni tubag sa among pag-ampo. Muhatag mi brother, na may sakit, maayo unta mi. Ingani ang gitawag og principle of sacrifice, principle of sowing. Mura magpump bomba, imong katihon aron moagas. But I notice some people have a reverse mindset. So brother, pagkaluyan ko sa Ginoo aning akong gipangayo, akong gi-request,
akong gipaabot tagaan tika. Meaning conditional, umabot tagaan pagdili way hatag. Kay kadto may nakadepende nimo, murag kondisyonan nimo ba ang imong paghatag sa ministries Ginoo. Para nako okay man tingali na nga kay isaad pag moabot kay mao man ni atong habit, pero nindot katiha ang inyong blessings, milagro, panalangin. By believing on this principle, this is the law of sacrifice. Kung sakripisyo ka, like 1 King chapter 17, ang byuda, sacrifice by giving her piece of bread ngadto sa propeta nga si Elias. What happened? When God was pleased for the efforts of this woman, nagtubod ang harina sa iyang pamilya, sa iyang panimalay. This is the law of sacrifice. And I want you to do this. Try. Paghimo mo og sakripisyo. Remember today kining principle sa bumba, pam, puso, katio na usa mo agas. This is also the same in the principle of God's blessings, favors to each one of us. You need to sacrifice. Kinanglan ang unsay para nimo i-sacrifice, ibubo, ihagbong. Mao ni ang principle. I heard this from Brother Ramon School. He told me, brother, tinuod ba na once mo feel ka og financial crisis, panghatag. Yes, this is the law of sowing in time of famine. Imbis naglisod ka, paminaw nimo, nagkrisis ka, hatag. That is what he called law of sacrifice. Kung sakripisyo ka, imbis mo na muna nimo uhawa, ibukbo nimo spam, pero ang resulta dagang nakainom. Di lang ikaw. If you want to talk to me in person, please call me ahead. If you want my DVD, like yesterday from Lapu-Lapu, Cebu City, called me, texted me, mingon siya, brother, where I can get your topic sa akong satellite yesterday. I told them, please come to CCT in Cebu for my episode. Pero diri sa ato, you can come here in my office, text me, or else please order nina kong libro, To Make Your Soul Incredible. Available ni sa Altia Religious Section. Ubanako karon si Tonton Bonani Cadilinya. Thank you our latest givers, Mike Almaluwayon, silinganing Kumaring Injing, then Kagawad Peregrine Alice Castrodes of La Union sa Bohol Lending Investors Incorporators. Tayuse ug Jodel Galiendes, pagpalain kayo. Jackson Finova, we're praying for you, Madam Fee. Dungmens Tadina Alpino, keep praying for the completion of their mansion. Nihatag ni nato bag-o pa lang yun. Thank you, Ate Mins. Then Philly Yap Lungay of Barangay Canulao, pagpalain kayo. Toralba Sisters of Look Hagna, in courtesy of Manangnina Asibis. Thank you also Quarry Sari-Sari Store of Hagna Luok, Sanabi family of Mambool. Thank you for buying my book, To Make Your Soul Incredible. Bergal family of Trinidad Gindulman, pagpalain. Lugar ding akong kumpare, Captain Lito ug Wilma Castulo, nga anak ni Tay Cruz in the school. Tisi Paglinawan, akong higalang way gubot, with Ibib Subiyuno, akong kumari, yang pinakagwapang anak. Usar ba yung mga anak? Sister Tisi o Mercy Cadilinya. Thank you. Magpamilya are working with me. Pagpalain kayo ng may kapal. Keep praying for Inahang Irene with Taymil, Jamil, Melanie Mills ug Bril for more opportunities, blessings, favors to come in their family. Silingan is mga kasukot, silingan ning Madam Judith ug Domi Galinato, diya sa Zawang, silingan ni Ben Kinsiana Migraso. Thank you.
usa na sa mga bag-ong mitabang nato si Bin Kinsiana Migraso. And also keep praying for Agaw Chupi, silingang Nay Firas, Ma'am Bibi Castulo, we are praying for your family. And my kumare, stakeholder sa atong negosyo, Altia, the home of Pure Tablia. Then tigtabang nato sa outreach sinako, tigtabang nato sa atong ministeryo, nilibo. Then doon na siya negosyong Tablia usab og peanut butter, Mabel's peanut butter. Siya ang nagtap ni ini sa Gindulman. Walain Donya Mildred ubas siyang mga anak kay praying. Siyang anak na nag-eskwela sa seminaryo na si Mayra ug Mabil ug iyang bana si Pari Ramir, usa ka alagad sa atong balaod. Thank you. Pagpalain kayo. Silingan ning Nati Ulaso, I remember, Netching Ulaso, people diha sa Tabahan. Pagpalain kayo ng may kapal. Silingan ninyo ni Boom, Ulayer, mga Ulayer, pagpalain kayo. And also, Nailo sa Sibis, thank you. Usa ko ani sa ilang, kumbaga, gyalagaan nining maong pamilya. Labi na sa akong pagkaon, kay ngano, I eat only twice a day. Mao nang og na invitation, matulo, maupat, pero everyday, makakaon ta kaduha lang tungod kay wa man tay kaon every morning. Ditso na paniudto, ditso panihapon. Nya masubraan na pag naay mga invitations. Pero you know what, this family Tapad di Bilyong Motor Parts, mao ni pamilya nga nag-amping nining ubos nga lagad sa atong maayong panglawas. Taylimon pagpalain, ako sang pinanggang pamilyas Kanupaw, mga malipayo ni kanagpuyo mas kalipay compound. Keep praying for Maribik na itigiding out sa second floor, tapad sa Sagbayan, Rickmill, Bamundi, Asibis Body Finish Gym, ako mga classmates liya, pagpalain. Eskwela ko ron, bago. Dili sa eskwelahan, kundi workout para sa maayong panglawas. Kaya ako ni-realize, I need to become an advocate also sa maayong panglawas. And I do believe farming, workout, exercise, usa ni sa mga pamaagi sa pagpahimsog sa imong panglawas. Kinanglan kanang aspito akong paningkamutan og dibilo para nga akong ma-inject ninyo what to do, how to do, in order that maka-analyze mo along the road of your journey in the long run na tama ang akong gibuhat, tama ang akong proposition, tama ang akong gitudlo. Kaya we're trying to balance everything. Silingan ng Binji Tunaklan, Sister Delay pagpalain, keep praying for Nay Pierangki, Tikuglanda, and also Tay Tony Madira, we love you, o Pahina, Ubas Pondo Liya Manangina, Tay Miguel, mahal ko yung lahat yan, mga lakaran. O Tay Binmaban, we're praying for you. Bibiliksionis, thank you for tuning in. Tanang establishment sa public market. Dasisdaan, thank you Naililing, Bayhon, with Nailinda Remulado, and the people inside of our public market ground floor, thank you for tuning in. Na wa gid mo kumbaga pagpanagana sa pagpatingog sa inyong mga radio set o TV set for the proclamation of the gospel of Jesus Christ. Akong kumpare ang model sa Romjic Drygods Pariasinto, thank you for your kindness to us. People of Malbog, mahal ko yung lahat, mga balaba diha, and the rest of the people of Malbog, timanin ninyo na, mahal ko kayong lahat. And also, Merspin, thank you for assisting us. Kaya kini magawa itong negosyo, ako na ning gitanaw ba? This Altia Business Center is founded, is instituted not for us only, kaming proprietors na ini, kundili in order we can help other people. For this time, o kinsay mo duty, magtrabaho, simpre, tagaan nato o compensation. Ingana ang akong gibuhat sa atong negosyo pagkakaroon, o kinsay mo duty, maunay benepisyo. Ang atong mga ginansya, whatever, wala na nato ilabti.
we continue rolling it on our business because we are still in our studies kay mo 2 years pa man. Very premature pa ang atong negosyo. Bata pa, kumbaga, muras nagwali. Pero matured na nga akong kasing-kasing una-una. Ako orang negosyo, bata pa. Manang keep praying. Thank you for patronizing. Nahaplas na inida diya, inventor sa Duero, yung anak akong legal counsel, Attorney Easter with Attorney Prude, Attorney Nelson. Thank you also with Fred Amora. O Red Akar o torta whatever fresh nga giluto, come to Altia kay naa si Troidos. Pintig balay, opisina. Bago pa lang ni siya nahuman sa iyang trabaho sa usas mga pribadong tulungaan sa Agna, si Jupors. Mao sa ni ang tigatiman sa tong simbahan diri sa Agna. Mao nang ako ng brother-in-law, if you want his services, silingan ning Dorins Goldsmith, Crisons, come to Altia. Daboy, pagpalain ka. Mami Caridad with Chacha, pagpalain. And the rest of the people around us. O Maria, kumaring nursing, pagpalain kayo, Militorio, Naibabi, pagpalain, Salomalo, Jacob Enterprises, yung classmate nga mistisa na Isaluma. Uban sa mga silingan diya, Lantaka Family, Ipilin Pharmacy, silingan yun, silingan ng Hilda Kagampang, pagpalain, LG. Then, Filina Busio, Igsoong Primo, Taipa, with Udit, thank you. Nanay sa rin si Masin. Tay Marcelo, belated happy birthday. Usas ato nang i-consider nga ligi. Pari-Bert, Losonilia, Awario, Joy Galintis, mga ligi na to, Pining, Barilio Amura, Tan of Anda, na Fortunate, Riwa, Makinano, mga haligi nato ni sa atong ministeryo. Munang, you are welcome. May mo brother, gusto ko mo appeal anang imong giingon to become the pillars of your ministry, of this ministry. You are welcome. How? Be faithful every month, then ug mahimo sa mataghatag ninyo, ug mahimo kay para manis Ginoo, pasobrae or di ba dak-an ninyo mao ni gitawag og law of sacrifice. Nganong ako mong ginimpirme i-encourage ninyong muhatag practical ang reason nako. Pag way kwarta nga to ministeryo, I do believe will stop. Unsa hinungdan niini? Mao man gikabuy-an sa atong network, mao man gikabuy-an sa atong radio, mao man gikabuy-an sa atong kumpanya. Mao nang in order that we can survive in proclaiming the gospel of Jesus Christ, mao nang dapat ato ning buhion through financial supports. Kunya timanin ninyo usas pinakadako og gasto nga ministeryo kining media. Broadcast ministry usas pinakadako. Mao ni rason pagwa galay supporters, followers nga mi back up way mangahas, ministro man, alagad man, kay lisod kayo tangkiyuhon basta media. You got me? If you notice ang mga dagkong programa nga nagwali sa ebanghelyo nanukad og dagkong mga syudad, supported by many rich people, pero tanawa ninyo probinsya ni, Hagna ni, Bohol ni, inyong magwali, Bulanon, Bisaya. Kabalo mo, my dear people, we are able to run this ministry, local and satellite, simultaneously, radio, television, internet, newspapers, magazine, everyday, local and satellite. Mo nang gusto ko mabot mo point nga maka-analyze mo ba, maka-realize mo unsa day nitabo nining atong ministeryo. Usas akong buot pasalamatan si Pastor Dudong Sapanta for taking good care of my spiritual enrichment. Di ni siya Katoliko pero ang iyang kasing-kasing dool nato mga Katoliko. How? In what way? Every now and then pag na mga libro sa mga great authors, Catholic o dili Katoliko mga authors, automatically all these books are forwarded to me for further research and studies kay aron makatabang ko sa pagpanudlo ninyo sa mga nindot nga mga principles. Mao nang tungod ni ining akong pakihigalas mga dili Katoliko,
Mauna si Pasensya o Marcelino Galis of Bangwalog Duero, share their blessings to us, members of the Aglipayan Church. Munang akong i-clarify, whoever you are, welcome mo, mutabang sa atong ministeryo. W. Tumakin of Kalipay, hingog said thank you. People of Camiguin and neighboring provinces, people of Ubay, keep praying for Father Dodo Boyles. Mga Tagalisya, mahal ko kayong lahat, where Altia Highland View Farm is located. Kung ginikanan Mardio, keep praying. O mga Hormetchilos sa Trinidad, Bohol, mga Oryuki, ang partners nato sa akong newspapers ministry here, entire province of Bohol everyday. O Father Riom sa Trinidad, silingan na ang binunido, siya dito may kuraparuko, ako ning spiritual advisor, keep praying para kanila. O sa ito makaparian sagna, Father Biods, Father Rumakang, atong dikon niya, walain, kinabutanan, di ni Malalis, Mons Ori Hubak, with Kinabrightan, Mons Ignacio Reyes. People of Ginakot, mahal ko yung lahat. Pagpalain kayo with Amparo family. Aaron Irabon of Anibungan, thank you for always following with us. Og sa tanang, wa na nako ma-mention, Dulaw family, pagpalain sa Kanupaw. Atong mga silingan, diri sa palibot, diri sa Agna, silingan sa Agna, tanang nag-subscribe, taga Carmen, taga Sagbayan, thank you for tuning in via Radio Bantay Kalikasan, our new radio station ng atong wali karuntak na gihook up usab. May the blessings of the Almighty Father biapan Tulupio and also people of San Jose Mabini and to all people of Abihilan, Kandihay, labi sa mga Palma family. And lastly, if you want an architect, please connect to me. I am endorsing architect Charilo Andrade, anak ni sa atong usas mga una natong higala dire sa lungsod Sagna na taga Canulao. She's also working with me tungod kay naa man lagi tay mga plano o nang if you want their services, please contact me. Farm Salasinda kang Kulas Ilobido na sa resort sa Baybayon Mabini, please inform me if you want. Kay nakoy mga tao na atong makunik if you want, if you are interested. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa usak ka inahan nga nabalaka siya sa kahimtang sa iyang mga anak for following Jesus Christ. Though we have these experiences sa atong kinabuhi, our doubts, anxieties, worries about our future, the future of our children, the future of our grandchildren, the future of our loved ones, or anyone in our society. Niabot ba sa puwin niya nag-uul ka? Sa kapalaran ng akong minahal? Ako bitaw usay, magtanaw ko sa anak. Sa kapalaran ng akong anak, no? Pero ako, nagtuuman, Jeremiah 29:11-12, ngang naaso na unas Ginoo sa matag nilalang, pulos na gid na kaayuhan. Best life, best future, mo ni ang naaso na unas Ginoo. Mo nang kumabot sa panahon nga magunaw-na ko unsa kay kapalaran nining akong pinalanggang anak. I'm always thinking, declaring, believing on what Jesus always telling us in Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first my kingdom, and everything will be given unto you. And because I am vineyard on this earth, di ko pasagdan, and I do believe nga ang blessings nga ako madawat di lang para nako kundi hasta usab sa akong pamilya and the rest of the people who are closest to me, who are working with me on this ministry.
Muna akong pagtuo nga ang panalangin pabor for working nining para sa Ginoo, di lang na kutob sa kuha. If it is healing, miracles, blessing, prosperity, good health, peacefulness, harmony, I do believe nga di ra na kutob nako, kundili it can be released also, it can be given also to the people who are nearest to me. I-bless ng mga tao nga nas akong kiliran, kuyog nako, kung ikimamat, akong suod, i-bless sila kapil. Mao ning akong gituan nga kining akong anak na ani maayong kapalaran sa maabot nga panahon. Not only believing but I'm also working for the preparation sa pagtubo sa akong pinalangga nga anak. Man rason ngano by principle di ko gusto nga moabot sa point nga inyo ra kong limusan, tagaan, kaluyan, no. Anyway, mudawatag na imuhatag ngano iblis mo mus Ginoo in return. Pero ang point nako di pwede nga ingani ang akong kinabuhi until my last breath. We need to be what we call established in our finances, resources, in our assets. This is what I'm always telling to my wife, Alma. Please, handle your finances carefully because we have our daughter na nagtubo niya. Gusto ko, before I will die, ang akong anak, palaban na, naplastar na, makabarog na sa kagulingon niya mga tiil, mo ni hunahuna sa usa ka amahan, mo ni hunahuna sa usa ka inahan. Mao ba po ni ang inyong hunahuna sa inyong mga anak? Nagunahuna ba mo para sa maayong kapalaran sa inyong mga kabataan? Tingali gunahuna mo, kinanglang mudako ni, makatrabaho ni, aron makaginansya ko, sayang akong gastos pagkaon ni kong anak. I know there are also parents like that. Pero it is sad to know, for hearing this kind of version from different parents around us, ang ilang mga anak, bisan di pa ibol, ilang pugson yun o pa-employ, hangtod paundang og eskwela, niya ang pait kay 15-30 ang ginikanan man maoy mukubra. Lahi nis mga estudyante nga nagtrabaho, at the same time, nag-eskwela, kay training na nila, wa guba ilang destination ba. Like our part-timers sa itong negosyo, they're working with me. As part-timers, nag-income sila para silang allowances, sa ilang panginanglan personal, at least maganggaan sa ginikanan ang unsay panginanglan sa ilang mga anak. Train pa sila, nag-eskwela pa, ma-disiplina pa sa ilang time ug asa pa dong supposedly anang mga orasa. Lahi na kaysa ubang mga anak nga wa mo mag-eskwela, gipaundang, wa maplastar, kaya ang ginikanan nag-after nga makabuhi sa ilaha in return, di man daw tan magunahuna tang ginikanan nga ang anak makabaos. There's no wrong with that. Pero kung ang atong mga anak naguba ilang kapalaran kay we want to have an immediate money, mo nang gusto nimo nga patrabahoon sila, not looking forward for the betterment of their future, mo ni ginikanan nga wa gid magtan-aw unsay maayo nga kapalaran sa ilang mga kabataan. Ang gitan-aw tingali ani ilarang kaugalingon nining panauna nga makakuhag kwarta, makapalit og makaon, o ang uban pa gibisyo, sakit. Pero kabalo ko majority of the parents gusto gyud nga ang mga anak hatagan gyud og mahayag nga kaugmaon. Manang ako saludo ko sa mga ginikanan nga nagkautang-utang tungod lang sa pagpaeskwela sa inyong mga kabataan. Saludo ko sa mga amahan nga gitaya ang inyong kinabuhi
nagpasingot, nagantos, nagsakripisyo, anda magpakamatay, aron hatagag maayong kapalaran ang iyang pamilya, ang ilang mga anak, kamong mga bana, mga amahan, nga naa niining mong estado karon, saludo ako sa inyo. Mothers, mga inahan, nga anda magpakamatay sa mga anak, aron lang proteksyonan ang mga anak, panalipdang mga anak, hatagag mahayag nga kaugmaon ang mga anak, saludo ako sa inyo. Why I'm talking about these things, people of the living God? Because this is the bottom line of our gospel. A certain mother of CBD and Santiago, James and John, the sons of CBD, their mother was called Maria Urso. Ang ilang inahan came to Jesus Christ. Iyon siya magtutudlo, mahimo ba kini akong anak, kay tiguang naman ko, mga matay magimig-una, ako maning gibilin sa imong mga kamot. This is the real scenario, according to many explanations with regards to this. Kaya ilan namang gi-interest sa ilang kultura, pag i-interest nagli ka, di na kanila property, or else your belongingness or the ownership with regards to you is not buo na, is not a whole. Partial na lang. Ang inyo na lang relationship. Mawita nang the firstborn baby sa Israel i-offered, that is an indication nga ang imong anak nimo sa dugo, pero that is intended already to the living God as your firstborn offering. You got me? Mao na pag i-interest gali ka sa kamos na yung tao, ang inyo nalang relationship nagpabilin, pero ang ownership di na. Mao na ilang kultura. Ug mao gali ni na panunod sa atong kapanahunan, kabaw mo ang madre pag tuan na silang kongregasyon, ang relationship nila nagpabilis madre og sa ginikanag igsuon, pero ang ownership, this nun owns already by the congregation where she belongs. You know what, my dear people, mausa ni sa atong mga kaparian, di na sila gipanag-iyas ilang pamilya sa kongregasyon na diin sila nagpasakop. Mao ni rason ngano bisag himatyo na ang usa ka pari, anha gyud kumbinto siya kuyog sa pari nga nagatiman. Ngano? Because ang usa ka lagad sa Ginoo, a certain priest belongs already to the church nga iyang gialagaran. Napanunod ni nga kultura sa mga Hudiyo. Ug mauni ang atong konsepto sa ebanghelyo nga diin ang inahan, yun siya, Jesus Christ, I entrusted already with my husband. Full supports, full authority are given to you. Suporta, pabor, among gitugyan sa imuha. Please, take care, my two sons. Kay pinangga na ko na, mahal na ko na, alagain na, panggaan na, amumahan na. People, sa akong reflection, please pardon me, please don't get me wrong with regards to this proposition. Wa ko'y nakita nga dautan sa gibuhat ni ining inahan. Anyway, dunay mga opinions ang mga theologian scholars nga ilang gi-question ang inahan, pero dili condemnation ba, gi-question nila ang karakter kinaiya nga naniguro gyud. Nga matod nila, the mother did not know what she was asking to Jesus Christ. Probably, wasa kibaw unsay paradigm for salvation nga andam magpakamatay, muinom sa kupas kasakitan. Probably this mother was innocent with regards to that. But you know what? Ang akong gustong tagaan og highlight, kining pagbati sa usa ka inahan, kining pagbati sa usa ka amahan. Nganong makabati ko ani? Because I have a daughter. Unlike sa mga scholars nga mga pari or iniwan nga wa maminyo, tingali lahi ang ilang pagbati. Kay wa man gud sila anak. Ako lahi kog opinion ani tungod kay na ako'y anak. Kung ang akong anak muskwila na og asang universidad,
Ako ginang adtuon ng ilang dormitoryo diha, landlady, landlord. Ingko ati man na ba akong anak ha? Ako ginang personalan ngadto. Ako ginang pangutan ilang mga rules and regulations. Ingana ko ka-protective sa akong anak. Ako gunang anak. And I know, in behalf of my wife, mao sa niyang pagbati sa among anak. Ug kabaw kung makaritmo sa akong gisulti kay naa po may mga anak. Ang inyong gustong tanawon ang kapalaran sa inyong anak. Di lang karon kundi sa maabot. Ang tinuod nga ginikanang nagmahal, may gugmaon, andam na ibuhis ang kaugalingon para lang mahatagan og maayong kapalaran ang mga anak. I told you this many times, if just in case God will tell me, Edsel, you will die or your daughter, I will propose to God, Lord, kill me. And let my daughter lives on this earth until here, what he called older years, until sa iyang pagkatigulang. Mo ni akong permi ginuktukan ba, tingalig mo yung Ginoo Edsel sa man, patyon tika imong anak. May mo nga mo abot this point, ingana ang Ginoo. Brother, yes of course, kung sukdon ka, moabot sa point, like Genesis 22, ingong Ginoo, Abraham, sa man, imong anak, mahal man ka ko nimo, kaya nimong i-offer na ko na, ihawa na. Ingani sometimes ang Ginoo pag maoy mulihok sa tao, sukdon ka, lisulisuron ka, para makita ang imong pagkaikaw. If just in case, may Ginoo Edsel, unsa man, imong anak, tagaan akong kinabuhi, or ikaw akong patyon, or tagaan ti kag dugang ang kinabuhi, imong anak mamatay, akong pilion, I am willing to die even right now. Tagaan lag maayong kinabuhi, kapalaran ang akong pinalangga nga anak. Ngano? Mao ni pagbati sa usa ka amahan. Mao ni pagbati sa usa ka inahan. You know what? Dunay usa ka bata nga anak ug usa ka prinsipe. Anak ug usa ka kumbaga prinsesa was taken by a big bird like eagle. Niya, their son was a begotten son. And you know what? This child was brought by the big bird at the top of a very high mountain, cliff pa kaayo, pangpang. Then, nakita nila nga to'y bata sa pinakahabog, dunay nakabalita, the prince of this kingdom told all mountain climbers, all the people of his empire, kinsay makakuha sa akong anak, ihatag nako half of my kingdom properties. Sus, ang mga tao naglumba, nakatkat, tanan nilang gihimo, exhibition. Kabalo mo, all of them filled, pakyas. One time, one day, there was a person nga nagkagisi-gisi ang gisulot, naglisod, nagkamang-kamang padong sa ibabaw, until nakuha niya ang bata, naluwas niya ang bata, going back sa ground, mangutana ko ninyo, kinsa tong tawhana. People, kabaw ko kasi klase mong opinions, pero kabaw kong naitugma nga tubag sa akong gihatag ninyong pangutana. It was the mother of the child. Inahan sa bata, nagkasamad-samad, nagkamuritsing, kapangus-pangus, pirti niyang luya, pero iyang giantos ang tanan aron lang pagluwas sa kinabuhi siyang pinalangga nga anak. Mao ni pagbati sa inahan ug amahan, ingana ba mo mga ginikanan? Anda mo magantos, magsakripisyo, mukayod, makautang-utang, magkalunlon. Anda mo magpakamatay sa inyong mga anak. Pero I notice also na mga amahan nga pag masukos anak, kula taong anak, bunugon, torturon, inyong mga anak martyrs. Unya, na mga inahan, ilang mga anak, daug-daugon, pinipasakitan. Anong ingana man ang atong gawi? O tinuod nga mahal nato itong mga anak, atong respetuon ang ila usab nga katungod. Kay tao baya sila, nanay kasing-kasing makasabot. Ikaw bitaw, sa una, ingana man ka,
laktod pag-istorya, mo ni Diyos pagbangutan 5, kung nangutang kagbag ang bayrag sugang, meaning, kanaday mong anak, refleksyon nas imong kagahapon, ngay ngana, puntingali kakabadlungon sa imong ginikanan. Nakabaos ang imong ginikanan tungod sa imong paganto sa imong mga anak karon nga nagpabadlong sa imong atubangan. People, nganong kinigid may akong gimpasize, tungod kay karong adlaw gusto ko nga maka-analyze tang maginikanan unsa itong papel sa atong mga kabataan. Ang atong himuon, atong mahalon, higugmaon, ampingan ang atong ginikanan. Ngano, ang inyong mga anak, why there are children in our society do not want to live in their houses, in their homes. Pangutan ako, ngano, it does not mean ng inyong mga anak badlungon og dautan. Ako anak, brother, di ka na mapuyos among balay. Pagkabitsa, gisbatasan nini akong anak. Kadungog ko anak. Pagkaway, hinungdad akong anak, brother. Musukol na ako, di ka na mapuyos among balay. Igsoon, laktod bagay istorya, ang problema di sa imong anak. Anyway, tingalig na siya problema siya kinabuhi. Anong ingana siya. Pero ang rason, nganong di ganan imong mga anak mo puyos yung balay, tungod tingalig na ninyo, kay wa kauyon. Ano mangitag laing barkada, ang uban ay tumpawak na sa drugs, kahilayan, illicit relationship, wrong relationship. Ngano, ngita manislag hangouts where they can pour out all their pains within. Kinsay topic, ang ipahungaw mga kabataan, unang hinungdan sa ilang hinanakit sa kalooban, mga anak, ginikanan. And I don't want to come to this point ng akong anak, inigdak ko, maglakilag ato sa barkada, libakon ko, akong amahan, insult lusas. Tigwali niya, sige ko pasakitan. Ang makadungog sa akong anak, minsan na unsam ning amahan ng tiya, no? Nagwali, nag-alagad niya. Sana bang di mo din pinangga niyang anak? Di na ko na gustong mabot sa punto ngay nga na, kung asawa, libakos kong anak. Akong mami, bidya kayong batasan. Maglakilak sa barkada, niya simbakog, makuyog sa mga adik, ha? Addiction na, or mga adik-adik, or asa maglakwatsa, magsuroy-suroy, di na mulis balay, kaya di ganas iyang amahan o inahan. People, the magnet in order you can retain your children in your homes, in your houses, is your care and love. Ingon si John Maxwell, a certain leader na dapat sundon is not how knowledgeable this leader is, how brilliant this leader is. Di daw ang pagka-brilliant, pagka-knowledgeable ang qualities leader nga ngay sundon. The real quality nga ngay sundon sa usa ka leader, kabalo mo unsa? If this leader cares. People, sa inyong kinabuhi sud sa pamilya, being leaders, ang mahag-inahan, di na kay expert mo sa kinabuhi, kay dagko na gud mo, daghang mong pinagdaanan. Kabaw ko ana, anad ko ana, I am sure about this. Pirmi ka, tama. Mao na yung managerial role, golden role of the managers. Katabaw ba kung mga dagkong kumpanya? Manager is always right. Mao na ako nakita, manager is always right, bisag sayop right. Mao pa ni golden rules ginikanan. Parents are always right, bisag dili. Mao na according to John Maxwell, a great writer, ang quality nga ang tao maritin ganahan makigkuyog dili nang knowledgeable. Mao pa ni akong gilampor na sa kong kaugalingon. Not only nga daghan kang ibaw-an, but how much you care. How do you care? The way you care. Nagpakabana baka giunsa ng pagatiman, giunsa ng pagmahal ang imong mga sumusunod. Parents, kamo ang unang leader sa inyong pamilya. You are the leaders of your families. Di na unsa inyong expertise sa kinabuhi, maoy mo matter sa mga anak, kundili giunsa niyo sila pagmatuto, pagrespeto, pagpangga ug pagmahal. If you want to retain your children in your houses, gusto mo ang inyong anak di maglakwatsa, mala, higugmaa, panggaa, pakit ang respeto ninyo sila. Aron dinas na mangitag laing hangout silang kinabuhi nga may lumdang matumpawak sila. In other words, dakong possibilities
Please don't get me wrong, parents. Tingalig ikaw may nungdang nagtuklod sa imong mga anak nganong ingana sila karon di ma-describe, dili na masulbad ang iyang pagkanuti. Growin na kayo, badlungon na, irresponsible na, musukol na. Tingalig ikaw may nakaangin na ngano, they never found love in your homes, in your houses, wherever you are. Nganong kini akong emphasize, kay akong nakita ang nagsiga, nagbaga nga pagbati sa inahan ni Santiago ug ni Juan. Ngadto sang duha ka anak iyang giingnan si Jesus Christ magtutudlo. We entrusted already our children to you. Ati man na ba yan na? Palingkura ba yan na? Malangit na. Para nako di man na dautan. Para nako magampo ko. Mo man itong gibuhat, di ba? Pag natay pamilya, Lord, akong anak, Lord, please, tabangin taon ni Lord. Mo man itong giampo, itong bahana, Lord. Tabangin taon ni Lord. Akong asawa, Lord, tabangin taon, Lord. There's no wrong. Kung si Kristo, ako pang ikahinabi, personal ako inon. Jesus Christ, imo man kong alagad. Tabangin siya na akong wife, ha? Niya akong anak, please, ha? Akong mga taos palibot or working with me, tabangin, ha? Pero kay di man siya na ako makita in person, nang ako nang gidaan through prayers, ludluhod, hapa-hapa, ampo, yasimba. Lord, please, tabangin ni mga tawana. There's no wrong with that. What's wrong of asking to our Lord Jesus Christ? What's wrong of asking to our God for good, for the welfare of other people? Total, di man sa kagulingon sa inahan o sa babae ang iyang gipangayo mo siya, Lord, ako anak, duha ka buok. Nani mo? Siguro ako. No. The issue is different. Ang inahan, iyang gisituit, iyang giklaro. Mao gini pagbatig inahan, mao nang ako lahi kog komentaryo anang ibanghelyo, please. Masabtan ta sa uban, kay ang uban man kog komentaryuhan ng inahan nga selfish kayo, niniguro, no. Mao gini pagbatig inahan, maniguro gikas imong anak. Mubag barkada siguro og yun mo kinsi barkada uban asa cellphone number, contact number, where's the exact location? Ako pag akong anak, asa na ko ibutang o asa mula agsus, ako ganang gisituit. Gustoon man ako, pero di pa panahon, gusto ko tagaag lady guard o bodyguard bang akong anak. Aron safety siya. In protections mga tao nga nainit sa kuha. Pero ako ra ni-clarify, kung nainit mo sa ako ra, ayaw damaya ang akong pamilya. Ako ra ng clarification. People of the living God, mauni ang akong concept ni ining ebanghelyo. Nang inahan, sus, kabutan yun niya. Niya iyang giingnan ang inahan sa duha ni Jesus Christ, mother, babay, or Maria, or auntie, kay tiguang laguning inahan ni Santiago ug ni Juan, sure, kung kining mo mga anak, andam sila mo inom skupa. Kasakit, luwas kini sila. Kini man kung Kristo, very consoling pagmusulti ba? Kumbaga, naay assurance. Siya pag-andam sila mo, pasakit sa kuglingon, if they're willing to drink the cup, means suffering with me, they will inherit the kingdom of God. They will be with me in paradise. People, ug manarbaho kag kumpanya, tingalig mag-doubts kas imong benefits sa imong insurances. Mao nang dunay inquiries imong imuon, imong isituit tinuod ba ginang imong PhilHealth gisudlan bagyod, imong SSS tuwa ba gigisud, kidagan na bag di manudog SSS kusog maningil, nya di isud. With respect tinuod di. Unya kusog kayo mangdidak, nya wa di ay kay benefits later on. It's your right according to the civil law. It's your right being an employee to know your rights. Like patient sa ospital. This is your right to know the medication, the way they serve you, whatever. Inyo ng right, customer. Mo na gitawag, customer's right is always right, bisag wrong. I'm just joking. Na customer's right, kay bawas sa kung siyang gipalit, expiration date, kay bawas sa tinod nga presyo, yan ang katungod. Ato nang naturalisang ma-inquire gid nato mang-use kita for our benefits. If we are working on a certain company, if we are working under our human bosses, mga tawhanong agalon,
Mao ni atong himon. Pero nako advice ninyo, if you are working sa imong langit nung agalon, ayaw gyud na dudahi nga naa kay benepisyo. Today I declare the benefits for working in the vineyard of the living God, for giving time to His gospel, for giving time right now in listening to His words. Pabor, panalangin, grasya, milagro, kapanatagan, peacefulness, prosperity, abundance of your hearts, of your minds, with regards to the good things from our Almighty God. People, mauni ang benefits ninyo if you are believing on your spiritual boss, our Almighty God. Probably, og tawhanong agalon, magduda kag, tarungon baka kunig swildog, benepisyo. That's natural, normal. Kang tao say, di man matinudanon. Pero, di ako isulti ninyo, pag mga lagad, gali mo itong langit nung amahan, our spiritual boss, the boss of all bosses on this earth, ang leaders ng leaders on this earth, ang employer sa tanang employers on this earth, pag anha kanya mga lagad, ako bitaw mo ko'y duda. Napaboran ko, panalanginan ko, iasinso ko, tagaan ko dagang finances, tagaan protection ng akong pamilya, and including this ministry and our different advocacies. Muna akong pagtuwa, naging ko magduda. Huwag ko'y duda na. Kaya nga no, I'm working to my spiritual boss. O ang Diyos nga akong gilagaran. Manghatag nag-benefits. Probably this woman was mistaken. She forgot nga ang ilang gilagaran siyang mga anak, si Santiago ug si Juan, langit nung agalon si Jesus Christ. Usay makalimuta. Nangatod ang agalon ng Diyos. Mao na kung sa imong pagpangalagad, gamay ra kag sweldo, wagi kay sweldo, kapasupas mo ka, wa kay kwarta. Kay namo gyud mga alagad nga nagkamulisod sa pagpangalagad. Kung di man kakadawat og material rewards on this earth, probably spiritual blessings will be yours in the second life. Or else, adto yatag sa mga anak, good future. O di man ikaw nga nangalagad. Ako, brother, dugar mo kong pangalagad, brother. Una pa ko, nimo am ko masinso. Di man para nimo. I'm just joking. Ako sa ingnon. Ang imong progress, tingali, di para nimo. You are still in the season of testing. Pero, imong mga anak, imong pamilya, gibless. Mo nang, kung niabot sa puwen nga nangalagad kas Ginoo, diehard kas Ginoo, active kas imong religious group niya, wa gid kay progress, ministro ka, orden ka, wa gid kalambuan, ingana lang gid imong kinabuhi, lisod pa mo kanon whoever you are, kay naman gid mga alagad nga naglisod financially. Paabuta ang timing nga ang Dios mububo ninyog salary, ang sweldong di ikahatag og tao, piluon sa Ginoo. Mao ni akong gituan. Kay di man tanang nangalagad i-bless ora mismo. Mao nang wa ko'y duda nga samdi sa mao, pilo-pilo nga panalangig pabor, not only to me, but for the people around me, including my loved ones. Kay mapiskan sila sa pabor tungod sa akong paghalad sa kong kaugalingos Ginoo. That was the statements of Jesus Christ to the mother of John and James. Don't worry, mother. Imong mga anak pagmulahutay, tagaan sila ug luna didto sa akong kingarian. Thank you for joining us. Thank you for watching. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your leader, provider, the source of miracles. Ako magampo. Naayuhon mo, milagruan mo, panalanginan mo, unya makarlais mo. Ang inyong mga anak, inyong assets at imana. Kang ilang kapalaran, nakatipindi ninyo. Ako magampo, na di mo magduda, na sa inyong pangalagad sa Ginoo, sulduan mo na may benepisyo. As I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampo sa Malgabiring Maria. Amen. Sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been furnished to it. God loves you.